Magandang araw sa inyo mga ka-idol. Nabasa niyo po ba yung post ko kagabi sa aking Facebook page na ngayong araw na ito ay may magandang content tungkol po sa mga ahente. Yung mga bagong ahente ngayon. Disclaimer lang ha, lalo na kung kayo po ay ahente. Hindi ko naman po nilalahat, pero alam kong alam nyo na malaki ang pagkakaiba ng mga ahente ngayon versus noon, noong kapanahunan ko. In terms of trainings, product knowledge, professionalism, tsaka salesmanship skills. Malaki ang difference mga ka-idol. Lahat ng mga ahente ngayon ay aggressive in terms of giving figures. Na which, para kanino ba yung sasakyan na ito? Sino ba ang gagamit? Para saan ba ito? Di ba? So kung kayo po ay yung tipong customer na nagbabalak po na bumili ng bagong sasakyan ngayong buwan na ito or maybe upcoming months or sakaling may katransak na kayo ngayon, at least sa video ito mga ka-idol ay na-heads up na kayo. Aware na kayo. Alam na ninyo kung ano yung mga dapat po ninyong gawin. May hint na kayo sa mga ahenteng kausap po ninyo. At thank you kayo kay The Car Loan Expert dahil na-share ito sa inyo. Okay? At paunawa rin mga ka-idol ha. Dahil wala akong lakad ngayon, nandito ako ngayon sa bahay, medyo maingay po ang aking surroundings. So, habaan po ninyo ang inyong pasensya. Okay? So, ang title po ng ating content ngayong araw na ito ay tungkol po ito sa 15 hints kung red flag ang ahenteng kausap mo. Yun, no? So, tip number 1 mga ka-idol, or hint number 1 pala. Sorry. So, tayo, kung sakaling into buying ng bagong sasakyan, bukod sa nanood muna tayo ng videos sa mga YouTube, kwentuhan sa ating mga friends, kung ano magandang brand, ano magandang variant, and, syempre, walk-in tayo. Para at least, makita natin in personal ang sasakyan na kursunada natin. So, every time na papasok po tayo ng dealership, ay ang bungad ng ating mga ahente ay promo agad. Bakit? Wala bang extra effort? Wala bang konting rapport? Yung tipo bang, alam mo, yung hindi po to finish yung pagtatanong. Kasi normally, every time na papasok po kayo ng car dealer, hi ma'am, good morning, good afternoon, ano po bang hinahanap ninyo sa sasakyan? May kausap na po ba kayong ahente rito? Anyway, ito po yung price list namin. May promo po kami ngayon. Mababa ang down payment sa ganito ngayon. See? Di ba? Shortcut na kaagad mga ka-idol. Unlike nung dati is, Sir, is this your first time na pumunta po dito? May nakausap na po ba kayong ahente rito? Anong klaseng sasakyan po ba ang hinahanap ninyo? Ilan po ba ang sasakay? Sino po ba ang gagamit? Saan nyo po ba paggagamitan? Magkano po ba ang budget ninyo? Magkano ba ang kaya nyo yung i-down? Ano ba ang target ninyong monthly? Yung mga ganun, di ba? Kumbaga, kung maliligaw ka, at least in a subtle way. Yung hindi mabibigla ang customer. Kasi sometimes, ako, as an agent, no, hindi ko kasi naintindihan yan dati, nung ahente ako. Bulag ako sa mga bagay na yan. But nung naging customer na ako, medyo, alam mo yun, teka muna, huwag ka muna masyadong magmamadali. May iniisip pa ako eh. Dinadigest ko pa yung mga, alam mo na, yung mga bagay-bagay na kailangan kong tignan.
Okay? Before mo ako opera ng figures or promo kung anong meron man dyan. Right? Then, hint number 2 mga ka-idol. Nag-o-offer ng napakababang down payment. 'Di ba? Not knowing kung ako ba ay qualified sa promo na yan, approvable ba ako, may alam ba siya sa background ko, 'di ba? So offer ka agad ng napakababang down payment. Tendency yung mga customers, walk-ins ay na-hook up doon sa pinangakong down payment. Na wherein, ito naman ay alatsamba lang. To tell you honestly mga ka-idol, itong mga promong ito na nakikita po ninyo sa mga Facebook, sa mga ads nila, or even sa mga car dealers ay clickbait or sabihin natin, bait. Wherein, kumbaga parang sa fast food, malaking burger, masarap na burger, nung binili mo, maliit lang pala. So, ibig sabihin, too good to be true. Kung ikaw ay approvable sa promo na yun. Hindi lahat na-approve sa promo na yan. Ginamit ko ang promo na yan noong kapanahunan ko. Mind you guys, out of 10, sometimes, hindi pa na-approve yung isa. Hirap pa. So, yung chances of getting approved doon sa ino-offer na down payment ay sobrang liit or sometimes suntok pa sa buwan. So in other words, wag po kayo basta-bastang maniniwala sa ino-offer na promo. Kaya nga ini-encourage ko kayo na kahit pa paano magpa-consult muna kayo kay The Car Loan Expert para malaman ninyo kung tatamaan ba ninyo ang promong ino-offer sa inyo. Or baka may other solutions for you to have a good approval. 'Di ba? Na hindi ka na mag-expect pa. Okay? So, hint number 3 mga ka-idol. Maraming ino-offer na previous na which yung previous na yun ay yung iba hindi naman kayang ibigay. Exaggerated. Kaya marami akong mga followers dyan na umaasa sa wala. Sabi niya, bibigyan niya ako ng ganito. Lumabas na yung sasakyan ko, wala pa rin. Umaasa ako, wala pa rin. Di ba? Ultimong keychain. Umbrella, di tayo makatulog. Dahil sa pangakong yan. How much more kung dashcam pa ang ibinigay sa atin? Pero kung si The Car Loan Expert yan, wala kayong problema. Ibibigay at ibibigay ko sa inyo yan mga ka-idol. Dahil meron po tayong budget dyan. Okay? So, hint number 4 mga ka-idol. Makulit at sobrang pushy kung magbenta. Pag once binigay mo ang iyong cellphone number or messenger account, nag-usap kayo over the messenger, sobrang kulit niya. Lalo na feel niya na ikaw ay hot buying na. Lalo na kung ikaw ay walang alam sa pagkuha ng sasakyan. Magiging makulit yan sa'yo. At hindi lang yan mga ka-idol. Sobrang pushy pa niyan sa'yo. Pushy. In the sense na hindi mo naman kailangan ng pick-up. Ang kailangan mo lang naman is yung alam mo yun, yung normal na SUV lang. Yung maliit lang na SUV, compact SUV. Pero ang ino-offer sa inyo is pick up because may magandang offer ang pick up, may magandang promo, malaki ang income sa kanila, or gusto mo lang ng maliit na SUV pero ang ino-offer sa iyo malaking SUV. Why? It's because mas malaki ang income. Napansin nyo ba mga ka-idol na instead of buying the middle variant or entry-level variant, pinupush po kayo sa mga high-end. Na ano nyo ba yan? Napansin nyo po ba yan? Bakit? Mas maganda ang offer, mababa ang down payment, malaki ang income. 'Di ba? Ang dulo, hirap ka sa monthly. At na-pass due ka, definitely, hatak ang sasakyan mo. Kaya, as you can see mga ka-idol, ako lagi ko sinasuggest
is wag po kayong mabulag doon sa maganda ang technology, maganda ang features. Dahil hindi mo naman kailangan ng mahabang seremonya pag magdadrive ka ng sasakyan. Ang ano mo dito is at least makatawid ka doon sa pupuntahan mong lugar from point A to point B. Di ba? Ngayon, kung meron ka talagang malaking budget at hindi issue sa iyo ang pera, walang problema. Pero dito kasi is tinutulungan po natin ang customer na at least ma-maximize nila yung pera. Na hindi sila mabigatan in terms of down payment, hindi sila mabigatan in terms of monthly, na matapos po nila yung kanilang sasakyan ng matiwasay na walang argumento sa mga third party. Maging maganda ang kanilang good record. Di ba? Okay? Hint number 5 mga ka-idol. Madaming alam at gusto kang diktahan sa desisyon mo. Daming alam. Halos hindi ka na makapagsalita. Siya na lang lahat nagsasalita. Ang dami niyang nire-recommend sa'yo. Ang dami niyang sinasabi sa'yo na which hindi mo naman kailangan. Napaka-talkative. Siya na yung alas. Siya na yung may hawak na bangka. Di ba? Ayaw kanyang pagsalitain dahil ang dami niyang alam. Maraming ganyan mga ka-idol. Lalo na yung mga ahenteng nagfi-feeling top salesman ako. Ganyan mga ka-idol. Okay? Hint number 6 mga ka-idol. Nag-o-offer ng ibang brand kung ramdam niyang parang ayaw mo sa units niya na ino-offer niya. So, upon series of asking questions to you, kung kursunada mo ba yung sasakyan, okay ba sa inyo yung mga features na yan, okay ba sa iyo ang promo, ngayon, binangga mo ngayon sa ibang brand na, well, actually, tinitignan ko yung ibang brand kasi may nabasa ako o may nakita akong reviews, gusto kong i-check, no? So, kapag na-feel ng isang ahente na parang 70% of your interest ay napunta sa ibang brand, yun na, mag-o-offer na siya sa'yo. Dahil alam niyang mukhang malulost sale siya. Ay, Mitsubishi, Expander. Well, wala kayong problema. May kaibigan po ako dyan. I-refer ko po kayo. So, nasaan na yung professionalism? Diba? Nasaan na yung pagiging salesman natin? Kung paano mo, alam mo yun, yung ma-encourage ang customer na bumili ng iyong sasakyan. Diba? Wala na yung ano na yun, yung effort na yun mga ka-idol. Kaya, dahil alam niyang dipit na siya, mag-o-offer na lang siya ng iba. At kapag nalaman ito ng management or ng manager niya, definitely, sibak din siya. Bawal na bawal po yan sa aming dealership ang mag-offer ng ibang brand or magreto ng ibang branch. Let's say, walang available na unit dito sa dealer niya. Eh, alam niya, lugi na, talo na siya, di ba? So, magre-recommend siya ngayon ng ibang dealership or ibang branch na meron siyang kakilala. At kapag yan ay nalaman ng kanyang management team, ng manager niya, definitely ligwak si ahente. Okay? Hint number 7. Nag-o-offer ng ibang modelo na hindi mo naman hanap o kailangan. Actually, madalas pong mangyari yan sa dealership. Lalo na kapag wala na pong unit available sa aming inventaryo. Let's say, ang kursunada mo ay Toyota Innova na ang variant ay e-diesel automatic. Dahil sa walang available sa kanilang inventaryo or incoming unit
galing sa planta, ang ahente ay magtatry na baliin or something i-persuade kayo sa ibang variant. Let's say, ang available is yung pinaka top of the line. O let's say, Innova Cinex ka na lang, ma'am. O sir, dahil mas modelo po ito ngayon ng Innova, mas spacious, at mas maganda ang performance, okay na okay ang technology. Unlike itong Innova na Corsonada mo, luma na. Baka hindi na masundan. Di ba? Madalas mangyayari ang mga ka-idol kapag hindi na available yung Corsonada mong unit or yung variant na doon ka lang nakafocus. Hint number 8. Nagbubuhat ng bangko na siya ay isang top agent sa kanilang kasa. Daw sa kanilang kasa. Marami yan, idol. Para maniwala ka sa kanya. Nagbubuhat ng bangko. Ay, top sales agent. Alam nyo ba na hindi basta-basta ang organic top sales agent? Organic in the sense na ako yung naghanap ng customer, ako yung nagpakilala, may nag-refer sa akin, ako yung nag-establish ng communication, relationship, ako yung nag-encourage sa customer until such time na naibenta ko. Normally, ang mga top sales agent ay spoon-feed. Di ko nila lahat ha, spoon-feed na bigay ng manager, hiningi sa mga kasamahang ahente para ma-regular, or sabihin nating by chance, dahil nagkataon na meron siyang isang account, company, na maraming order, ay naging top salesperson siya ngayong buwan na ito. Well, actually, ang top salesman naman is randomly, nagbabago-bago yan every month. So, hindi ibig sabihin na top salesman ako ngayon. Top salesman din ako for the whole year. Hindi ganun mga ka-idol. Unless, kung may hawak ang malaking company. Like, Jollibee. Yan. Halos kada buwan, umu-order yan. Yung mga pharmaceuticals. Yan. Yan ang mga malalakas, idol. Yung mga group of companies. Yan. Kapag meron silang nanang ganyang account, definitely, top salesman sila in terms of volume. Pero in terms of income, halos wala. Di ba? Ganon mga ka-idol. So, kapag sinabi mong top salesman ka, organic yung benta mo, magaling ka. At kung na-consistent mo yan every month, iba ka. Hybrid ka. Okay? So, hint number 9 mga ka-idol. Nangangakong kaya kang tulungan na mapa-approve at maraming koneksyon sa mga bangko. Naniniwala ba kayo doon? Alam niyo mga ka-idol, hindi po lahat ng ahente ay kayang magpa-approve. Yung iba is nagkataon na talagang yung mga nag-apply sa kanya ay approvable. Or sabihin natin, medyo marunong lang talagang humimay ang isang ahente. Magaling lang talaga siyang mag-follow up. Magaling siyang mag-execute ng kanyang sales process. So that's why, mabilis siyang makapagpa-approve. Alam niya na yung mga galawan. Pero, hindi lahat ng ahente ay kayang mag-execute nun. So, if I were them, wag mo nang buhatin ng iyong bangko. Baka naman sumablay ka sa isang kliyente or gaya po ninyo. Nag-apply po kayo sa kanya, sumablay pa, pinangangakuan po kayo, kayang ma-approve. Nako, mahirap yan. Mahirap mangako. Gawin mo na lang yung best mo na mapa-approve mo si customer kaysa mangako ka. Otherwise, baka mainis lang siya sa'yo. Magalit lang sa'yo, lalo na kung lawyer yan. Diba? So, hint number 10.
kayang magpagawa ng fake documents sakaling kulang ka sa requirements. Naku, galawang fly-by-night na ahente yan. Yes, may mga customers naman talaga na may pera. Pero yung iba walang documents or kinulang ng documents, hindi ka naman bibigyan ng sasakyan or i-releasean ng sasakyan kung kulang ang yung documents or requirements. So, anong gagawin ni ahente? Magre-refer siya ngayon na may kakilala ako na kayang gumawa niyan. Kayang, gawin na parang original. Yun nga lang, money is involved. Babayaran mo kung magkano yung cost na yun. Depende sa requirement na ipapagawa mo. Depende kung gaano kadami. So, meaning, kailangan mo maglabas ng extra money or mag-shell out ka ng pera para sa mga kulang mong documents. Lalo na kung ikaw ay hindi approvable, simap ka pero nagkataon na approve ka tapos kulang ka sa requirements, ligwa ka sa iyong ahente dahil sisibak-sibakin niyang wallet mo. Ubus yung pera mo. Hindi naman lahat. May ilan lang naman. Okay? So, hint number 11. Nangangakong may unit available o may parating pero wala naman pala. Marami yan mga ka-idol. Sa sobrang aggressive na mga ahente ngayon, kahit wala, mangangakong meron, sasabihing meron, pero wala naman. To prove na meron silang unit, hingin mo ang conduction number. Humingi ka ng parang katunayan or ebidensya, vehicle proposal, or sabihin natin quotations, na ilagay mo na itong unit na ito ay available, itong conduction na to, anytime, kung sakaling ma-approve ka, mai-release po namin to within 2 to 3 days lang. Kung totoo yung sinasabi niya. Pero kung hindi totoo, mag-isip ka na. Dapat ba akong mag-place ng reservation? Dapat ba akong mag-down? Kailangan bang magmadali ako? Baka naman paasahin ako nito. Diba? Okay. Hint number 12 mga ka-idol. Minamadali kang magbigay ng reservations. Naku, classic na classic yan. O down payment para ikaw ngayon ang mag-follow up sa kanyang status. Sa status mo. Sorry pala. Okay? So, kapag naramdaman ng ating ahente na tayo ay aggressive, no? Mayroon na tayong pera na hawak, pupwersahin kanyang mag-place ng reservations or down payment. Sir, ma'am, nag-iisa na lang tong unit na to, kailangan mo na mag-place ng reservation kasi ang haba po ng pila at actually nakatoka po yan sa iba. Nakuha ko lang yan dahil malakas po ako sa boss namin. At nalaman niya na ikaw ay na-approve or approvable at seryoso kang kukunin mo ang sasakyan na yan, binigay po sa atin. Ganon mga ka-idol. Quote-in-quote mga ka-idol, kung hindi naman yan ay gold treatment na unit like Land Cruiser, Super Grandia, Alphard, wag po kayo magpi-place ng reservations dahil yung mga unit na yan ay sakaling meron naman talaga or may paparating. Wag po kayong magmadali mga ka-idol dahil mahirap po mag-refund ng ating reservations kung sakaling nagbago po ang ating decisions. Aabot po yan ng almost 1 month para makuha po natin ang ating refund in the form of check. At mind you, idol, hindi na si ahente ang magpa-follow up para makuha mo ang check mo. Ikaw na. At hawak ka na niya sa liig kung sakaling hawak niya na ang reservations mo or down payment mo. Ikaw na ang magpa-follow up ngayon, hindi na siya. Dati, siya ang masugid mong manliligaw. Ngayon, nung
Napasagot ka na niya, umuo ka na, nag-commit ka na, tapos ka na. Ikaw na ngayon ang magpa-follow up sa kanya. Now, which, sin mode lang. Wait lang ma'am, babalikan ko po kayo. Busy lang po ako eh. Relate ka ba, idol? Okay? So, hint number 13, mga ka-idol. Nagpapaasa ng approval o nilalako ang ating applications sa iba't ibang bangko. So, nangako siya na mapapa-approve ka niya ng mga ilang araw lang, pero lumagpas na ng halos 2 linggo or 1 buwan, wala pa rin yung approval. Ngayon, in-offer niya sa ibang bangko dahil mabagal daw yung bangkong pinagbigyan. Let's say, kayo ay depositor ng East West or BDO. Mabagal ang BDO namin, mabagal ang East West namin, mabagal ang China Bank namin o ano. Alok ko muna sa ibang bangko, ma'am. Baka naman mas mabilis. Pero ang totoo, denied ka na pala. Hindi niya lang niya sinasabi. Oh, di ba? Mahirap yun, idol. Umaasa ka sa wala. Tendency, hanap ka ngayon ng car loan expert. Magpapa-advise ka na kagad ngayon. Di ba? Oh. So, hint number 14, mga ka-idol. Pabago-bago ang computations. Imbis na bumaba, lalo pang tumaas. Nang hindi nila ini-explain kung paano nangyari yun. So, sa unang transaction, unang usapan, napakababa ng down payment, napakaganda ng promo, ang daming pangako. Nung na-approve, ma'am, pasensya ka na kasi nagbago yung ng bangko. Nag-ano yung promo namin, nag-adjust yung promo namin. Yung binigay kong computation sa inyo, approval po kasi ito ng East West. Na-approve po tayo ng BPI. Medyo mas mataas po ang down. Dagdag po tayo ng 10,000. O, di ba? Ngarag ka ngayon, idol. 10,000 is 10,000. Ba, sinungaling to Sabi niya, ganito, ganon. So, kung ako sa iyo, idol, kung ikaw ay ahente, no? Kung ako sa iyo, huwag kang mangangako na kaya mong ipa-approve sa ganitong klaseng promo. Dahil kapag yan ay inasahan ng iyong kliyente, lagot ka, lost sale ka na kagad. Instant lost sale ka, mga ka-idol. Maaring lumipat sa ibang dealership, sa ibang brand, or maaring magtanong kay The Car Loan Expert. At swerte mo, baka isave pa kita. O, di ba? Alam nyo, mga ka-idol, ang hindi alam ng mga ahente ay si The Car Loan Expert ay tumutulong po sa mga customers at mga ahente para areglohin, ayusin yung kanilang mga lapses, yung mga pagkakamali nila, no, sa dealership at sa mga kliyente. Kumbaga, or ika nga, inaayos ko, ina-align ko yung mga gusot na yan para matuloy lang ang transaksyon, ang benta mo. Hindi para nakawang ka ng benta. Gets mo? So, marami na po tayong natulungang ahente at customer. Okay? So, hint number 15, pinaka-last. Sin mode na lang at walang follow-up after makuha ang reservations at down payment or down payment. Gaya ng sinabi ko sa inyo, once na nagpadala kayo sa inyong ahente sa mga matatamis niyang pangako, sa mga matatamis niyang salita, at na-hook up kayo at may pera kayo ngayon, instant mong i-deposit sa kanilang account, hindi sa account ng ahente well, sila na ngayon ang may hawak ng baraha. Sila na ngayon ang magtitimon sa'yo. Ikaw na ngayon ang magpa-follow up sa iyong ahente. Gets mo ba? Nangyayari yan, idol. Alam na ng mga ahente yan. Kaya,
Yun ang purpose ng bidyong ito, mga ka-idol. Is to know na ganito ang galawan ng mga ahente. Na kung sakaling pabili po kayo ng bagong sasakyan, wag po kayo basta-bastang magdi-decide agad. Kailangan mag-isip kayo ng mabuti kung tama ba ang desisyon ko o kung sakaling hindi ko ma-process ng maigi ang desisyon ko dahil wala akong alam sa pagbili ng bagong sasakyan, pwede naman akong mag-seek ng advice kay The Car Loan Expert. Libre yan. Basta minor lang. Pero kapag mahirap na yan at kailangan nating i-troubleshoot, maraming usap, maraming advice, alam nyo na yan, mga ka-idol. May talent fee si The Car Loan Expert. Okay? So, I hope in this video, mga ka-idol, ay nakatulong po ito sa pagbili po ninyo ng bagong sasakyan. At least, na-heads up ko kayo, aware na kayo, alam nyo na kung paano kayo umilag. Kapag pushy ang inyong ahente, madaming daldal, madaming yabang, wala ka ng lugar na para express mo yung sarili mo, para malaman mo yung mga gusto mong malaman sa sasakyan, maghanap ka ng iba na mas professional pa dun sa kausap mo. Mas magaling pa mag-deliver ng kanyang produkto, ng kanyang services, paano in-explain, paano siya nag-come up sa computations na yan. Kung ikaw ba ay nakababa o napamahal. Okay? I hope nakatulong ito, mga ka-idol, ha? Maraming salamat for watching this video. Panoorin niyo po ang aking mga next na video. Okay? Thank you!